A-Tribe Media Broadcasting. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama ang Diyosa Benita Peralta Uy, dito sa Showbiz Galore. Magandang afternoon. Good afternoon. Welcome sa programang Showbiz Galore. Siyempre, ito ang inyong lingkod, ang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Makakasama ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Kasama siyempre ang Diyosa ng mga Galorians, Belita Peralta Uy. Hello! Alam mo, tanggap ko na yung Diyosang yan. Hindi na ako naiilang talaga ngayon. Ako rin, yung smile na ako. Oo, parang nasanay na ako. Diyosa and Reyna. Oo, di ba? Nakakatawa. Ay, nako. Ang sarap tumira ngayong araw na to. And today is Friday na. Ang sarap tirahin ng mga pangyayari, no? Parang ang dami-daming ang sarap. Pero siyempre, happy muna. Katulad ng Happy Friday. Siyempre, may mga magaganda rin balita, di ba? Pero hindi talaga mas nakakalamang ang alam mo, ang BOC, sandali, hihirit na ako. Sige, oo. Nakakainis yan. Nakakaloka ang BOC. Dumating ang trophy ng isang nag-champion na Pilipino. Salip na i-congratulate, chinarge ng tax. Ano ba namang putse? Tawa na ako ng tawa dyan. Chinax! Dahil na may halagaan trophy. Tinax! Hindi ho nabibilang trophy, BOC. Imbis na batiin itong kababayan natin na nanalo. Diyos ko. Ngayon si Pacquiao, binibilang lahat ng napanalunan niya. Baka kasi magkaroon siya ng memo, pay the taxes. Anak ng tokot ng mga BOC. Tumigil nga muna kayo. Naku, sobra naman yan. Ang gulo talaga. Tapos eto na. Siyempre, nagsalita ngayon itong nanalo, di ba? Nagsalita doon, natuwa siyang nanalo siya, nabigatan siya, dahil 6,000 agad-agad makakuha lang. Oo, 6,000 na. It's not a joke. It's not a joke. Tsaka feeling mo, ba't mo ako tinatax na pinalalunan ko yan? Pinanalunan ko. I won the trophy, di ba? Tapos meron siyang ang sagot, eto, mas mabaliw ka sa sagot. At tama naman, nasa ruling, di ba, nasa law na kapag mga ganyan, na trophy, mga ganyan, ay tax exempted. Di ba? Pero kung nagmamadali kang kunin, bayad ka muna. Ay, ulo. Kakabaliw yun. Alam mo kung ako si Pinoy, siguro gusto ko na pag-uuntugin ang ulo ng BOC. Teka, nakikinig pa ba sila sa presidente natin? Ako sa kanila. Di ba kakatapos lang nung isa? Di ba na si Pinoy ang natira doon sa ano ba to? Ba't nagkagulo sa sa balikbayan box? Ginawa ng paraan, di ba? Eto na naman sa throne. Hindi malungkot ang mga taon to, bayaran para sirain talaga si Pinoy. Kakaloka. Siyempre, nakaka-apekto yan kay Pinoy, di ba? Dahil sa kanyang mga alam mo, sa sobrang weird na, nakakatawa na di ba? Ako talaga, natawa ako. It's a joke It's a joke talaga. It's a joke, kaya wag mananalo, ha? Yung mga award-giving bodies, malapit na. Naku, tingnan nyo, baka i-tax yung mga trophy ng mga mananalo ng BOC. Oo, baka di ba? May mga Emmys na paparating. Oo, baka may mga Pilipino mananalo doon. Kinakabahan na nga yung mga ngayon, yung mga tipong, na-nominate sa ibang bansa, di pupuntahan, no? Kahit ano yan, sports or entertain, takot na takot ka ngayon manalo. Kapag uwi mo, bayad ka 6,000. Oh my God! Kung mamahalin ng trophy mo, di mas mahal. Yes! Okay. Ay, Diyos ko. Samantala, bisitahin na po ang aming website na atrimedia.com. At ang number natin for text? Oo, ang ating text line ay 0977-342-1111.
0917-342-1644. Ulitin ko po, 0917-342-1644. At may live streaming din tayo, di ba? Sa ustream.tv. Ay, oo nga pala. My gosh, ang di ayos ang hair ko. Kalimutan ko lagi may live streaming. Yes, isearch lamang po sa ustream.tv ang A-Try Media. At mapapanood nyo na po kami doon. Ano gusto mo next na anuhin natin? Mag-ano tayo dito? Si Angelica, di ba? Reaction natin, hindi maganda yon, di ba? At parang may meaning. Eto na. Alam mo ba? Naspatan. Si John Lloyd at si Bea watching Carnal together. Oh my goodness. So remake in ano? Hindi kaya Sa Power Plant Cinema 5. Kaya nagkakaganyan si Angelica? Tapos ang daming mga nakikiusap sa Star Cinema, dalhin si Bea at John Lloyd sa ganito nilang country, ganon. Ayan ang reaction ng lahat kay Angelica. Wala ka ng love life, kaya mainit ulo. At nagbanta pa siya, di ba? Yung patutumba ko kayong lahat. Ano ba? Tsaka nagmumura siya. Murang matunog. Matunog At talaga. matunog ng mga mura na, oo. Oo. Galit na galit. Ano ba nangyayari kay Angelica? Sa kanya. Sinasaniban ba siya ng masamang espiritu? Ba't nagkakaganyan siya? Sobra, di ba? Kaya lahat parang bitter ka na ba? Parang gato nga. Kung wala kang galit kay Bea, walang laman, di ba? Bakit ganyan ka kagalit? Oo. Bakit freak out ka? Bakit hindi ka manahimik? Alam mo, tuloy nasasabihin siyang cheap. Oo, di ba? Dahil sa pinaggagawa Or niya. nagpapapansin, insecure, pathetic, lahat na yan, desperate. Tapos ang pinakamalupit, bakit wala ka ng love life? Ayan. Tapos naispatan mo pa si John Lloyd at Bea, di ba? Kasama si Cathy Molina, yung director, nanood ng remake ng Carnal. Siyempre, tanong mo dyan, ba't hindi akong sinama? Ay, Diyos. Parang lang yan. Kasi akala niya, matutuwa pa sa kanya, di ba? Hindi nakakatuwa. Yung iba, di ba, parang pag lumaban sa bashers, pinupuri. Yes. Na okay, it's about time, lumaban ka. Pero ito kasi parang yun? Bakit? Parang gato, ang reaction niya ay more than the more than the parang the bashing Nag-react yung mga fans naman na parang si Bea bang tinutukoy. Ba't ka galit na galit ngayon? Diyos ko. At saka diba dati natutuwa nga sa kanya kasi nga prangka siya. Sinasabi niya mga gusto niya sabihin. Pero ngayon, hindi na. Tsaka may mga banta patutumba. Ano ba? Oo, nagmumura pa siya. Oo, angry, no? Ewan ko ba sa kanya? May sanib. Oo. Baka nga talagang na-insecure na na talaga siya kay Bea Alonzo. Grabe. Wala pa yung movie. Hindi pa lumalabas. Oo. Patay. At ito pa. Di ba parang balita, nagkakagulo-gulo na rin si Zanjo at Bea. O paano kung mag-single yan dalawa? Ay, ako gusto ko silang dalawa. Correct. Yun eh. Actually, yun. Sa tingin mo, may magagalit kapag naging Bea, John Lloyd? Magagalit lang yung nasa kampo ni Angelica. Di ba? Pero karamihan, matutuwa sila. Ang sasabihin niya, it's been overdue. Gusto ko yun. Matagal nang hinihintayan. Ang cute nila, no? Gusto ko silang, baka maging couple. Baka meron kang tweet mamaya kay Angelica, magalit. Ano pinagsasabi mo dyan? Ano ngayon? Gusto ko lang sina John Lloyd at Bea na maging couple. Masama ba yun? I think they're the best because friendship na una. Diba sa tagal-tagal, friendship ang nauna. Diba? Maganda nga yun yung sa friendship muna. Magiging maganda ang kahihinatnan. Tapos nag-grow sila na nag-grow as a person. Tama! Diba? Ang antipatika natin, tsaka maldita tayo ngayon. Kaya nako, Angelica, ayan na. Ewan ko sa'yo. Siguro maghinay-hinay ka. Huwag ganyan na magtatataray. Kung ano-ano mga ginagawa mo, nabubuisit na sa'yo ang mga tao. Oo, netizens ang naghihirit na na siya. Na yung galit niya. Baka minsan ano bang tawag doon? Baka minsan minsan lang. Hinay-hinay lang, Angelica. Okay, ang ating oras alas 5:15 na ng hapon at ang oras po na yan ay inihatid sa atin ng
Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Aura Soap at Aura Skin Nutrition System, the heart of timeless beauty. Okay. At Ano pa? Tapos di ba kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol sa reklamo ng GMA na sinasabotahe sila. Sumagot naman ng ABS, hindi ba? Wala daw basehan yun. meron silang official statement. Oo, babasahin natin ha. Sige. Narito ang official statement ng Sky Cable tungkol sa naturang issue. Sky Cable Corporation, the country's leading source of cable TV home entertainment, has been providing top-of-the-line services to our subscribers for the past 25 years. It has always been our primary aim to be at par with global standards and innovations in bringing world-class entertainment to every Filipino home. The complaint of GMA7 with the National Telecommunications Commission, NTC, last August 25, 2015 regarding shortchanging of our Sky Cable subscribers via irresponsible acts is a malicious accusation and is without basis. If there were service interruptions that inconvenienced some of our subscribers, these were isolated and would have affected other channels, not only GMA7. Sky is willing to cooperate with the NTC for any investigation they may wish to do regarding these incidents. To all our valued customers and stakeholders, we commit to take all necessary measures to give you the best service you deserve and continue working round the clock to minimize and immediately resolve any service interruptions in the future. Ayan. Ang GMA din naman na naglabas ng mga patunay na pag oras na nila ay nagkakaroon ng interruption kahit sa ibang cable channels, ganyan. Hindi kaya nagkakataon lang yon? Ikaw. Hindi kayo nagkakataon lang yun. Pero madalas ilang beses na ba? Napakalupet ng timing ng pagkakataon na yon. Ngayon pa. At saka bakit doon pa? Sa Saka time dati pa slot na kasi, yun? dati pa kasi may ganyan. Na tuwing nagtatap ang GMA, lagi may ganun. So may series oo, na parang pag meron silang mga nalalaman ng todo-todo, doon nagkakaroon ng mga disruptions na yan, mga interruptions na yan, ng mga malalabong signal na yan. Kaya ganun. Ay, nako. Ay, naku, pati ba naman Pero sa mga at least ganyan? open naman daw sila sa investigation if NTC will investigate. Sana tingnan nila, di ba? Kasi nagreklamo ang network ng GMA. Siyempre, malalaki yan, di ba? Saka ang GMA, hindi rin naman magsasalita kung feeling nila isang beses lang nangyari. Kung isang beses lang yun, nagkataon lang yun, pwede, di ba? Oo, tapos ang ABS naman, feeling nila, huwag nyo nung kapagbintangan dahil hindi totoo. Parang ganun. Pero kung umulit pa, aba, iba na yun. Saka nagre-reklamo rin siguro yung ibang mga, di ba? Mga subscribers, yung mga, siguro mga nila, nagsusumbog din sa GMA, hindi namin napanood. Kasi wala kaming signal, nawawala. Paano mga nag-cut classes? Mga nag-cut classes mo naman. Sa bagay, siguro dahil sa mga nagre-reklamo din. Malalaman din nila yan, hindi lang sa kanila. They will wait for people to react usually, di ba? Ay, yan. naku. Ano pa? Okay. Pero bago ang mga yan, kailangan muna nating mag-break. Okay. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay nyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting.
Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita. Miguel Hill, balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salimel Jr. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garansyo, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. 8 Trimedia Broadcasting. Yes, kayo po ay nasa programang Showbiz Galore ng DWBL at ng 8 Trimedia Broadcasting Network. O, nakalimutan pala natin, nabanggit na rin lang si Angelica at John Lloyd at si Bea, no? Congratulations kay John Lloyd sa movie nila, yung Honor Thy Father, Toronto Film Festival. Ay, yung Nilabas kalbus siya premiere, doon. So, congratulations, John Lloyd. Parang saya-saya ni John Lloyd, no? Congratulations, John Parang ang Lloyd. ganda-ganda ng buhay ni John Lloyd. Si Ngayon, Angelica, puro negative. Ito namang si John Lloyd, Maganda puro mga nangyayari, positive. oh. Yes. Congrats. Nakapasok sa Toronto. Correct, Film At Festival. syempre, inaabangan na ang part 2 ng Oh my gosh. One More Chance. Grabe yan. I'm grabe sure yan. unang-una kang pipila sa takilya. Hindi na ako pipila, naka-reserve na ako. Ba't ako pipila? Grabe. Naka-reserve na ang silya ko. Okay na ba ang showing nito? Alam ko mga September, late September or October yata. Mga ganon. Ako, my gosh. Diba? Sigurado na yan. Panalo na yan. O ano pa? Ito naman si Claudine Barreto. Ano raw? Kahit daw binigyan ng pelikula ng Star Cinema, ay malabo daw bigyan siya ng programa sa ABS-CBN. Ano Ng mga masasabi TV mo dito? shows, ano? Kasi diba yung mga nakatrabaho niya doon ng ano ang na-bad trip, diba? Dahil sa kanyang pag ganung-ganung attitude. Oo, yung attitude problem niya. Siyempre, iba naman ang entity ng Star Cinema. Iba yung sa TV, di ba? So, yung mga taga-TV, siguro yung mga management doon,
yung mga nakatrabaho, yung mga managers nitong mga Star Magic, ayaw siguro. Oo, pero ang balita ko naman dito naman sa pelikulang ito ay hindi daw siya nagbibigay ng problema. Oo naman, dapat. Dapat. At saka mahirap siya magbigay ng problema doon. You're working with Chris Aquino. You're working with, who else? Isa Calzado. Kim Pa yun? Chiu. Kim Chiu. Malalaki yan. At saka Mahirapan, dapat naman no? talaga kasi kumbaga sa ito yung titingnan ng management, example. di ba? Kasi ang feeling nila, isang movie lang yan. Pagkatapos, pag TV show, tuloy-tuloy. Oo, pero So, ako pag naman, nag-attitude daw, apektado yung ibang mga tao. Oo, Medyo pero- may nadala, oo. oo, pero ako naman kung magtuloy-tuloy si Claudine, yung mga magagandang ginagawa niya ngayon, tapos kumita pa ang pelikula, hindi naman, siguro naman bibigyan siya ng Tingnan natin kung chance, papalit si diba? Mr. M kasama yung ibang mga artist. Na? Yung dating Star Mag, si Mr. M mismo. Iyon yung medyo na turn off ng todo di ba? Kaya medyo mahirap din pag ayaw ni Mr. M yan. Mm-mm. Ibig Eh sabihin. paano naman kung gusto naman ng nakakataas, may magagawa ba si Mr. M? Depende yan. Di ba? Depende yan. Kasi syempre, parang, ang alam naintindihan ko yung sinasabi rin ng ibang mga TV, sa mga TV pag long running, kunyari teleseries, series, ganyan, pag tumagal-tagal at nagbumalik yung attitude, may risk na maapektuhan. Maapektuhan. Oo, may risk eh. So, minsan isipin mo, are we ready or do we want to take the risk? Do we need to take the risk? Aren't we surviving without her? Yan yung mga executive decisions dyan. Pero malay natin, nagbago na itong si Kaya, Claudine. sana makabalik naman, nakakaawa din Hindi diba? niya gagawin yung mga ganong mga bagay Tsaka na dating marunong talaga ginagawa umarte. niya. Alam mo kung wala namang quality in acting, wala nang pag-uusapan dyan eh. Ang problema is Claudine ay may talento at bihira na nga lang ang may talento. Oo, matindi. tsaka yung Kung walang kunin talent, siya doon okay sa lang proyektong yon na Etiquette for Mistresses. Etiquette of Mistresses. Etiquette of Mistresses ba o for Mistresses? Off naman. Off naman. Sige. Etiquette of Mistresses. Oo, di ba? Tsaka marunong talaga umarte si Claudine. Oo, malaking Kahit proyekto ano yun. pa sabihin natin, marunong siya umarte. At dahil nakakit sa Claudine Barreto na tayo, tuloy na natin. Si Julia Barreto naman. Si Julia Barreto siya ang meron naman. TV show sana. Papalitan na daw. Dahil daw hindi marunong umarte. Oo. Ang simpleng eksena, ilang takes. Oh my God. Isipin mo kung matinding eksena, baka So, 3 days. Malasian Lim din pala ito na umaabot ng 100 takes. Mm-mm. Yun ang nabalita, hindi natin sure kung totoo. Pero yun yung balita, pinalitan. Kung totoo man yung balitang yan, magiging pareho ang kapalaran nila ni Sian Lim. Diyos ko. Pero kasi naman si Sian, in fairness, Oh. si John Lloyd ang unang proyekto noon. So baga nakapeg kay John Lloyd eh. Yung karakter. Ang karakter, ang acting, ang depthness of 'di ba, story. Ito ay talagang para kay Julia, 'di ba? Sa kanya 'yon. So dapat handa siya. So feeling mo mababaw lang naman ito, hindi ganun Hindi, ibig kalalim. sabihin, handa ka. Si Sian nagulat, ay ako na pala papalit. Diba? Parang ganun. May gulat factor. Dahil hindi naman talaga siya yun. Oo. Ito'y ginawa para sa'yo. Diba? Tapos, kung simpleng acting, di maka-acting. Tsaka eto let's face it, hindi na siya bago. Hindi na. Hindi siya kakasulpot lang. Dahil medyo matagal na rin. Hindi ba? Tsaka binigyan na siya ng bidang serye. Siya ang bida. Oo, hindi na siya bago. Ibig sabihin, dapat yon ay nag-improve ka na by now. Tulad ng iba, di ba, habang tumatagal, nag-i-improve. Ano kaya? Pero para mabalitang papalitan ka na, ganun na May kagrabe. pinagdadaanan ba? Napanood ko naman yung niya. Ano ba yung serye niya dati? Yung nag-iiba ang itsura niya. Anong title nun? Nakaka-arte naman si Julia. Siguro distracted. Siguro hindi makakonsentrate masyado. O baka may pinagdadaanan naman siya. Siyempre, siyempre, pag mga ganyan teleserye, siguro may pag malalim ng konting acting, naiiba na, di ba? Kaya ang sinasabi ng iba, puro mukha. Puro lang muka. Walang wawa. Ayan, ako. Papalitan kaya siya. Ilang shooting days na ba ito? Siguro naisip nila ngayon na natin palitan kaysa mapamahalang production na tuloy-tuloy, No, nalungkot naman ako for Julia. Alam ko naman marunong namang umarte. Pero yun nga, kung talagang tipong kung magiging cause of delay ka, tapos magiging patong-patong ang production cost mo dahil lang hindi ka maka-arte. Baka maraming iniisip ang may problema sa love life, sa pamilya, hindi naman, sa pero kung pag sinabi mo ano-ano pa. kasing hindi maka-arte, hindi makahugot.
hindi niya ma-deliver ang gusto ng director, hindi ba na emotions doon. So, ibig sabihin nun, medyo kung, siyempre, pag teleserye, nagbi-build up ang kwento, di ba? Yes. Palalim na palalim yan. Paano kung simple pa lang eksena, hindi ka na makadeliver, paano pa yung matindi? Oo, at ang ipapalit daw sa kanya ay si Sofia Andres. Si Sofia Andres ay, ano bang ginawa? Si Sofia, kasama siya doon sa pelikula ni Inigo Pascual at saka yung anak ni Senator Jinggoy. Oh, okay. Ano So, ba marunong yan? ba ito Marte? Nakaka-arte siguro naman si kaya Sofia. pinipili rin, ano? Oo. Pero hindi ko pa siya masyadong kilala rin, itong si Sofia. Masama para kay Julia, maganda para kay Sofia. Di ba? Ganun ang mangyayari niyan. Ay naku, Iha, Julia, pagbutihin mo ang pag-arte mo. Siguro mag-focus siya sa workshop. Sige pa, di ba? Oo. Todo mo pa. Maghintay ng konti kung kailangan maghintay para pag sulpot mo, ay kakaiba na. At humingi diba? ka ng advice sa yung Tita Claudine na napakagaling umarte. Huwag na kay Gretchen, ha? Kay Tita Claudine mo. Si Claudine, ano talaga? Oh, marunong. Magaling umarte yon. Tsaka pag umiyak si Claudine, hindi pangit. Hindi nga. Ako napuna Napansin sa ko kanya, pag umiyak siya, tumutulo lang yung luha niya, hindi nagaaning face, hindi nalulukot. Oo, total close naman na sila uli. Wala nang problema. Lagi mong tawagan ng Tita Claudine Pero mo. Rodel, kasi ang acting hindi naman natuturo yan. Ay. Talent yan eh. Ang acting. Pwedeng sabihin na, ito, ganito ang gawin mo, ganito ang mga technique mo. Pero yung nasa loob ng emotions mo, hindi naman maituturo. Hindi ba natuturo yan? Kasi maraming mga artista rin na hindi naman marunong umarte dati. Hindi, na ituturo in a way to enhance it. Pero there's something in you already. So itong si Dapat Julia, meron ka ng ganon na medyo nandyan na sa iyo. parang si Julia, wala talaga siyang I think kailangan niya mag-focus ng todo. Focus. Baka walang focus yung bata eh. 'Di ba? Kasi parang bakit yung iba naman parang ito nung una mababaw ang acting, maya magulat kung galing na niya umarte. Oo, Daniel maraming mga Padilla, gano'n. for Maraming example. gano'n. Oh, Daniel. May isip ba si Daniel na makakaiyak yan? Dahil ang feeling mo parang ano lang siya, 'di ba, yung mga angas boy. Tapos biglang nakita mo, lumuluha. Oo, si ano pa ha, meron pang isa na dati hindi marunong umarte. Hindi ba? Ngayon magaling na si EJ Falcon, nakaka-arte na rin diba? ngayon. Medyo matagal-tagal siyang parang akala mo, wala na siya. Yung pala, Oo. dire-diretso ang pag-workshop. Si Paolo Abilino. Oo, no? Oo. Mga ganun. Hindi marunong pong umarte dati si Paolo, pero ngayon, ang galing-galing na niya. Pero may mga tao talagang pag sulpot pa lang marunong na. John Lloyd, isa yan. Of course. Pag naman. sulpot. Si Alden. Jericho Rosales. Jericho. Si Alden, alam ko na. Talagang si John Lloyd at Alden. Parang si Alden may dating John Lloyd sa acting. Yung sinasabi ko sa'yo, parang kaya niya umiyak kahit maingay. yung lalim niya, ganun. Parang pwede siyang maging Saan mo future naman John napanood Lloyd. si Alden? Si Alden, dun nga sa Itbulaga pa lang yun, nung umiiyak siyang maraming tao. Hindi mo napanood dati yung mga teleserye niya. Ay, excuse me pala, ilustrado. At saka yung Doon pa lang na-feel ko na siya. Parang talaga pag nanasaan dating Ibig sabihin, nakita ko na marunong talaga tong bata. At saka sa Carmela with Marian. Magaling, di ba? Magaling. Yung lalim niya, John Lloyd, no? Oo. Alam, si Liza Severano, Liza Soberano. alam ko na, parang ding Bea. Oh. May lalim. May lalim din. Kaya dapat si Alden at si Liza ay gawa ng pelikula. Si Alden tsaka si Liza. Parang hindi naman maaari kasi Bakit? magkaibang network. Tiwala lang. Pwedeng mangyari yan. Malay natin, di Bakit ba? dati si si Sino? Richard Gutierrez and Casey, Ding Dong and sino ba to? Parang nagheraman sila, exchange deal. Di ba may ganon? Yung parang pareho sila. Pwede yun, no? Okay, sige. Baka ipahiram Pahiram. si Liza ng ABS sa Kapuso at si Alden naman ng Kapuso Correct. sa ABS. Bakit hindi pwede? Gusto niyo parehong kumita. Hindi ba matanda namang tingnan si Alden para kay Liza? Hindi naman. Hindi, nasa storya yan. Okay lang sila? Ha? Okay lang. Pwede naman. Lalim ng acting Para sila yung pwedeng gawan ng medyo yung batang henerasyon na kayang mag-deliver ng storya na na madrama. Oo. At saka Kaya mag-deliver. At saka itong si Liza nga, marunong umarte kumpara dito kay Julia Barreto. Ang layo! Ang layo ng Diba? comparison,
Dumako muna tayo sa mga text mula sa ating mga Galorians. Unang text ay galing kay Noel Gonzales na Marilao, Bulacan. Sa palagay nyo, tatagal pa ang kasikatan ni Vice Ganda? Ikaw muna ang sumagot dyan. Dati, di ba sinabi ko na naman? Di ba nang dati nagano 3 tayo? years ba? Parang ganun. may sinabi kang mga ganon, no? 3 years. Parang mag-uumpisa na medyo mag-decline ng konti. Ako naman siguro, medyo, mga 5 years naman ako. Ano may 5 years mo? Baka may 5 years, may wala na siya. O sabi ko 5 3 years wala yung, na siya. yung hindi na siya yung parang top na top, parang ganun. Hindi, darating at darating talaga yun. Oo. Pero nag-uumpisa na. Pero yung tatagal na, halimbawa, yung mga kasikatang Dolphy, Big Soto. Dolphy, PJ, Nora, Vilma, hindi po siya aabot sa ganon. Hindi aabot si May Vice papalit Ganda. at papalit, ano? Oo. Lalo na sa comedy, napakahirap na i-maintain mo ang status mo as a comedian. Buti pa nga yung mga dramatic actors kasi pwede yan na ang role mo tuloy-tuloy hanggang pagtanda, di ba? Lalo pa ngayon uso mga teleserye, mga pero drama. sa isang komedyante, mahirap kasi lalo na ang type ng tao about comedy, nagbabago-bago yan. Ay, pabago-bago ng taste ang gusto ng kaya tao. parang hindi bihira ang katulad ni Dolphy, katulad ni Vic Soto, no, na ganun katagal. Ayun, magtatagal pa siya pero yun na nga, hindi niya maaabot yung mga narating na ng mga sumikat nating mga Pero nagde-decline artista. na, no? Oo, sa ngayon po. Nagde-decline. From Mika naman, good afternoon kay Madam Reyna. Madam Reyna Rodel, ang Diyos si Ma'am Pilita. Pabati po sa lahat ng taga-Antipolo at Binangonan, Rizal. Nakikinig po sila ngayon. Ako po, naka-live streaming. Ganda po ng suit nyo. Ma'am Pilita, may hoodie. Ma'am Rodel, ang blooming nyo po ngayon. Napansin ko lang. Thank you very much. In love yan. Ma'am Rodel talaga, ha? Rain ng rain eh. Thank you, Mika. From Marvin Kapili, mawala na hapon. Dito, Pretty Rodel, ang super gandang Ma'am Pilita. Hello. Pakigreet ang magaganda kong kasama sa work, Ma'am Leia and Miss Ivy, at mga Galorians natin na sina Jennifer at Miss Zerna. Ma-build up din sana ang career ng TV5 actor na si Vin Abrenica at si Miss Rich Azul. Mahusay ding umarte ang si Thea Tolentino, mapabida or kontrabida, wagas, at nabigyan na rin yan ng bonggang lead serial sa Pyra. Siguro kasi kahapon pinag-uusapan natin si di ba? Si Thea Tolentino na binigyan ng 300,000 ni Willie Rabillame na pinambili niya ng kanyang kotse. Tungkol kay kay Vin Abrenica at Rich Azul. Kilala mo ba ang dalawang to? Sila yung mga nanalo doon sa Artista Academy ng TV5. Okay. Yung, baka pag nakita ko nga yung mukha. Si Vin Abrenica, kapatid ni Aljur Abrenica. Okay. Pero alam mo, ako, ang opinion ko sa Marvin sa totoo lang, parang walang nangyayari sa career ng dalawang ito. Siguro dahil, hindi ko naman sinasabing walang nangyayari din sa TV5. Siguro nasa network din, no? Yeah. Kaya walang nangyayari dito kina Vin Abrenica at saka sina Rich Azul. Ilang beses na rin binigyan ito ng mga lead projects. Pero wala rin saka nangyari. minsan timing din. Timing, di ba yung mga ibang matagal na nahimik, biglang boom ang career ngayon, di ba? Nasa panahon. Baka naman sakali. At saka si Thea Tolentino naman, totoo ka, mahusay siyang umarte kay kontrabida o bida. Yes. Okay, another chika dyan. Natatanong ako, gaano katotoo na si Taberna daw ay nanganganib ang buhay? Ay, oo, kasi, si Anthony Taberna po, isa po, broadcaster. Sa Kapamilya Network. Ano yun? Ano yung sinasabing medyo Kaninang nanganganib daw? Madaling araw daw, mga nasa 2 a.m., pinagbabaril daw yung coffee shop niya. Kung nasaan siya? Ay, siya may-ari. Oo, siya may-ari. Oh my God! Buti na lang kamo, 2 a.m., walang masyadong tao doon, di ba? Yun.
So ano ito talaga, hindi sa Nakakaano yun, nakaka-bother, no? Mm-mm. Nakaka-bother kasi iba pa yung kunyari, nasa loob siya, nagkataon siya yung may pangalan doon na pwede pagduda na baka siya. Dahil broadcaster siya, na alam nating minsan tumitira din naman ng Ay, mga sobra talagang tumitira Oo. ito. Pero kung talagang sinadya ang coffee shop mo na pag-aari mo, ikaw yun. No? Sinong nasa tao sa loob? Mga ano na lang, mga servers, ganon. Mm-mm. My God. Oo, nakakatakot. Pinarel, ha? Binaril talaga. At ang walong bala ang nakuha doon sa loob ng kanyang So coffee shop. in a way, inaano siya, winawarningan. Oh, tinatakot talaga Tinatakot siya. At siya. aminado naman itong si Anthony Taberna na may kaugnayan to sa kanyang hanap buhay. Yun na sa nga, broadcaster, diba? oo. May Na natira ba? May Natitira siya. Oh O, my mga gosh. ganon. Oh my God. Kaya sa showbiz na lang. Nakakatakot, no? Sa showbiz na lang. Buti pa sa showbiz, Oo, walang ganito mga lang ganyan-ganyan. tayo. Kung meron man, tweet-tweet lang ang abot mong Or sa showbiz din, meron din hanggang sabunutan lang, hanggang Oo. sampalan lang, pero hindi umaabot na sa puntong ganyan na may barilan Barilan. na. Oh my gosh. Naku, ingat-ingat Anthony, lang. ingat. It's not a joke. Yes, it's not a joke Not a talaga. joke. Oh my gosh. I just hope that you'll always be safe, no? Mm-mm. Sana ma-protect ka lagi at sana naman wag nang ganun pa tayo. Ito namang mga nambabaril. Wag ganun. Di ba kasi dung isang time also, remember, yung ating kaibigan na si Roldan Castro, ay naka-experience din ng ganyang barilan sa Diyan Roses. sa may Roses Avenue Oo, naman. nasa Dunkin siya. Ang hirap kaya ng ganon, no? Oh my. Wag na. Kaya buti pa tayo pagkatapos ng radyo. Oh. Pumupunta lang tayo sa mga simpleng lugar. Relax diba? na. Oo, na walang tao. Uwi na. Yes. Okay, balitang Vilma Santos naman. Ano ang Baka meron? sabihin nila, naku, si Rodel, puro nilang balitang Nora, hindi na nagbabalita. Hindi naman, ano ba naman yun? Kay Lagi Vilma talaga, Santos. oo. Ito na nga, puspusan na nga ang pag-shooting ng bagong pelikula ng Star for All Seasons. Sa Star Cinema kasama si Angel Locsin. Wow, yung girlfriend ng kanyang anak. Yes, oo. I At- think dati sinasabi na parang ayaw nila Aki sumama sa movie. Ay, ako rin. Oo. Oo, alam mo, yung bagay na gano'n, gusto ko yon talagang dapat, wag mo na sumama si Oo, Lucky sabi sa ni pelikulang- Luis parang ayaw niya. Kasi isipin mo, nanay mo, girlfriend mo, nandun ka pa. Paglalaruan kayo, no? Oo. Nakakaloka. Tsaka parang gamit na gamit. Sobra. Gamit na gamit ang love life, hindi ba? Oo. Ayun na nga, ito na nga si Ate B. Ayun, puspusan na sa shooting. At syempre, gaya na lagi niyang sinasabi, natutuwa siya, nakasama niya si Angel sa pelikula. At sabi nga ni Ate B, yun daw makasama yung mga bagong henerasyon ng mga artista ngayon ay isa talagang masasabi gusto niyang magawa. gawin. Alam mo, natutuwa ako kasi matagal na siyang walang movie, di ba? Parang last na extra eh. Last time yung pelikula ay Extra na independent film, hindi ba? Parang gusto ko talaga ulit makanood ng Vilma. Oo, ako rin. Kahit Kahit na Noranyan ka. Aminado ako Noranyan, Oo, ha? I really want to Oo. watch. Alam mo, sinabi ni Vilma na kaya ayaw din niyang i-consider yung mga running for VP or kung ano kasi sabi niya, actually, namimiss na niya ang paggawa ng pelikula. At ginagawa na nga niya Oo, ngayon. kaya siguro parang gusto niya, pahinga muna ako. Diba, sa politika, dito muna ako sa mundo kong kinalakihan. Kung saan ako nagsimula, naging buhay ko. Kasi meron ka tinatawag na yan na yung buhay mo dati, di ba? So, alam mo, napaka-sincere nun. Ako, naniwala talaga ako na sabi niya, ayoko. Kahit siguro anong pilit sa kanya. Kasi kung gusto ko namang gawin, yung gusto ko rin, di ba? Pero teka ha. Teka, ano yun? Ano ang palagay mo yun? dito? Pinag-uusapan na rin natin si Ate V. Sa palagay nyo. Okay, eto. Kasi marami daw ang nakakapansin na itong si Vilma Santos, kapag gumawa ng pelikula, ay gusto yung mga kasama, nasa mainstream, sikat, natatakot daw siyang gumawa ng pelikula na solo lang niya at yung mga kasamahan niya ay walang pangalan o hindi sikat, hindi kilala. Samantalang ito daw si Ate Guy, sige, gawa ng pelikula kahit na siya lang, kahit na sino pa ang kasama. Sabi ko na may sundot din ka na yan. Ano ang masasabi mo dito? Masasabi ko, talaga? Oo. Ewan ko.
Parang sa extra by sino kasama? Ang dami kaya, puro may mga matapos sa mga guest pa niya. Pero doon. alam mo, ganito naman ang totohanan niya. Oh. Kahit sino pang isama sa kanilang malalaking pangalan, on top of everything, it will always be like si Vilma ang bida, si Nora ang Vilma. Kapag yon ay hindi rin kumita, sila pa rin ang titirahin. Wala na, di ba? Walang difference. Ayun, Think about it. kaya Wala. daw ayaw matira ni Ate B kasi nga, yung mga kasamahan niya, may mga box office talaga mga pelikula. Samantalang si Nora, wala na nga, di ba? Ganun daw. Sabi ko na, may ano pa rin yan. Hindi, totoo naman to kahit pag-aralan mo. Sige, tignan mo si Nora, gawa ng pelikula. Pero siguro, yun ang project na inaalo ko. Meron kayong project, kasama mo si ganito. Ba't naman sabihin ni Vilma, wag mo kasama ng malalaking pangalan. Kasi inopera na si Ate B ng mga indie films, pero tinatanggihan niya. Wala pa nga siyang Particular oras siya no, dahil siya nasa politika. Ngayon meron na pag hindi na siya tumakbo. Kapag daw bankable ang artist, go! Pero pag hindi, never. Kahit naman ako, sino kasama ko? Di ba yan ang yung iba? Yung sinasabi natin tanong, sino kasama ko? Pero ako talaga seriously, I think Vilma and Nora, kahit sinong malalaking artista kasama, it will always shine that it's the movie of Nora, it's the movie of Vilma. Pumalpak yan, kahit sabihin mo hindi mo kasalanan, sila pa rin ang sasabing pumalpak ang pelikula, nag-flop ang pelikula ni Nora at ni Vilma, hindi na mababanggitin lahat. Di ba yun ang nakakatakot sa kanila? Babanggitin pa ba yung kasama? Hindi. Kahit hindi si Nora, kahit si Sharon, pelikula ni Sharon, Maricel, di ba? Ganon. Bumagsak sa takilya. Basta't sila yan, tanggalin natin iba. It's Nora and Vilma pa rin. Yung iba talagang kahit anong gawin nila, it's them. Talagang sila. Hindi napapansin ko sino yung ibang kasama. It's always the movie of Nora, the movie of Vilma. Yan. Sa bagay, baka naman talagang ganun ang gusto ni Ate V. Di ba? Hindi katulad naman ni Ate Gab. Kasi si Nora, si Miss Nora Honor, is talagang meron na siyang heart for indie films. Yes. If you notice. Talagang nagsalita na siya dati before, di ba? Nung yung Die Womb na hindi masyado nag-click o hindi masyado na napure and all and all. Ano lang sinabi niya? Gagawa pa siya. Gagawa pa rin siya ng pelikula kahit 3 na lang ang nanonood ng kanyang Yan ang sinabi niya, mga diba? pelikula. So meron na siyang ibang nais mangyari. Pero syempre, excited tayo sa bagong pelikula ng Ay, Star for natutuwa All naman Seasons. ako na marami pumapasok ng mga exciting movies like General Luna on September 9. Ay, oo. Alam mo talaga. Diyos ko, ito uulitin ko ha. Panoorin niyo po ang General Luna. Manonood ako niyan. Oo. Talagang medyo ko na yan, nasa schedule ko Ang ganda ng mga nababasa ko sa Facebook din. Hindi lang po ako ang nagsasabing magandang pelikula. Marami na po ang nag-review. I believe it is because yun na lang nabida na si Arcilla, John Arcilla. Interesante na eh. Ayan. Tama siya doon eh, no? Buti na lang itong papatapos na ang taon natin ay may mga pumapasok po ng mga quality films. Bago mag-Metro Manila Film Festival, at least meron muna mga quality Bago tayo, anong tawag doon? Malula. Oo. Doon sa mga commercial films na minsan po wala na pong kawawaan. Ano ko, no? Okay, ang ating oras alas 5:48 na po ng hapon. 12 minuto na lamang ang nalalabi bago tayo magpaalam sa kanila. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng... Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Happy Cake. Magbabalik pa ang Showbiz Galore. Pag-ibig, musika, at iba pa. Madalas kita Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mga awit ng ating bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat nga kaya sa iyo ako'y humanga. Sa programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at magpapapintig sa inyong mga natutulog na puso. Pag-ibig, musika at iba pa.
Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salinel Jr. Lunes hanggang Biyernes, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo. 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. 8 Trimedia Broadcasting. We're back at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Diba? Napakabilis talaga ng oras, Oo partner. nga, sobra. Oo. Friday pa naman, hindi na natin pwede sabihin, sige, we'll continue tomorrow. Kung may tinitira namin ngayon. Oo. Walang May ganon. nag-react dito si Jen ng Caloocan. Nora at Vilma, wala nang katapusan yan. Dapat tularan sila ng mga artista. Wala na ngayon. talaga. Talagang reyna ng mga reyna na yan. Parang mga Susan Roses na yan, Gloria. Oo. Sila na yung mga hindi mo talaga Sino kaya mga susunod sa kanila, no? Alam mo kasi kailangan ng staying power eh. It will take time eh. Yung alam mo yung ang tunay na sinasabing reyna ay staying power pinag-uusapan din. Oo, imaginein mo, di ba, si Ilang Nora dekada. at Vilma, 4 na dekada na sila. Si Gloria, isipin mo ilan. Oo, si Gloria, Gloria, Susan Roses. 6 na dekada, si Susan Roses, 5 dekada. Naku, Eddie Garcia. Oo, hanggang ngayon nandyan pa sila. Nasaan pa sila? Yung mga artista kaya ngayon, pagdating ng ano, Tingnan natin. Tanong natin sa mga anak natin, mga apo natin. Oo. Sino bang nandyan na di ba? Pag nakita pa natin sila na puti na buhok natin, di ba? Mga correct. 80 years old at nandyan pa. Ay, nandyan pa siya. Ganon. Oo. Samantala, gusto kong munang batiin. Nakikinig ngayon sina Erwin Silvestre, Shira Lopez, at syempre sina Ate Malu Mercado ng Cyprus, Angelica si Okada ng Japan, at saka si ayan, nabubulol ako. Si Evangeline Caligyan ng Dubai. hello. Nakikinig sila ngayon. Okay, Tapos ano pa dyan? pala, si Coco Martin, di ba parang tinatanong kung si Coco Martin daw ba ay mag-endorse for Grace po. Siguro dahil niya yung ginagawa niya ay yung sa pelikula ng ama. No? Feeling Si ko FPJ. naman. Ang sabi naman ni Coco, parang ayaw na mapili siya. Ayaw niya masyadong mag-commit ngayon. Pero, feeling ko naman, pakiramdam ko naman, darating sa ganung punto yun. Coco naman si Coco ganito. Oh. Kakandidato ba siya? Di ba? Hindi pa nga nag-a-announce eh. Mauna pa endorser sa Panay ang ikot mag-a-announce. ngayon ni Senador Grace po. I think feel niya yung water. Tinitingnan niya ilan bang mga sektor ang mag-aano sa kanya.
like Katoliko, mukhang siya, di ba? Doon sa birthday niya, talagang sinabi ng pare sa homily yata yun, na siya ay kailangan tumakbo ng mas mataas. Si Era pa yung nagsabi na rin, di ba? Parang mga sektor ang tinitingnan ni Grace. Pero ganito naman yan, kaya endorsement o hindi ni Coco si Senator Grace As po, herself, no? sigurado naman talaga ang suporta ni Coco kay Grace po. Tingnan natin. Kasi ayaw niya mag-commit di ba? Sigurado na yon. Pero sino bang mga artista ngayon ang tatakbo, ha? Meron bang mga bago na biglang gusto nila tumakbo? Wala ka pang naririnig, Wala pa ako naririnig. Alam mo, wag muna. Yung mga datihan pa, yung mga actor, politician natin na meron pa naman. Yung mga dati-dating yung mga gusto, pwede lang. Pero mga bago, wala pa ako nababalitaan. Na tatakbo, wala ako nababalitaan. Ito nga, alam mo, medyo nalulungkot ako, ha? Na baka, kilala mo si Robredo, no? Lenny. Oo. Parang sila naman ni Grace po ngayon ang medyo parang nagkakasagutan. Dahil sa citizenship, sinesemplan daw ni Robredo ton si Grace po, mga ganyan. Alam mo, sa akin lang ito. Itong dalawang babaeng ito ay matatag, hindi ba? Sila ay may kredibilidad, di ba? Huwag kayo magpagamit na kayo mag-aaway. Parang hindi ko nakikita na diba? Mag-aaway naman sila. Wag naman. Hindi, ito na nga, sinemplang na nga daw ni Robredo at nagkahiyawan yung mga ibang mga against Grace po. Pero feeling ko, wag kayong mag-away kasi kayo, bihira na nga ang nasa loob ng gobyerno na mga matitino. Talagang matinong babae pag-aawayan dahil sa mga political parties. Shut up. Huwag kayong magpagamit. Wag. Magkampihan kayo. Ako nga gusto gumawa ng party list Puro babae lang. Can you imagine ang babae ang Senado puro babae? Oh my gosh. Teleserye yun dahil. Isipin mo paano mag-away. Baka puro Paano sila mag-away? Hindi kaya puro drama na lang ang mangyari. Si Delima na nagsayaw ng Macarena kahapon, di ba? Nagsayaw siya ng Macarena. Tapos kumanta-kanta pa si Delima na habang merong nagbibigil sa labas. Ay, ang gulo ng earth, ang gulo ng earth. Ang gulo ng natin. Ang gulo ng earth talaga. Hindi, ang Pilipinas, napakagulo. Ay, naku, nakakatuwa. Hindi mo alam ko dahil ba sa astrology yan na medyo magulo ang mga bituin na nagkakagulo-gulo sila. Ay, naku. Diyos ko, hindi magkaintindi. Anyway, uulitin po natin, ang FAMAS po ay sa September 20 na, di ba? Ito ay magaganap po sa Resorts World, kaya dapat po alas 5 ng hapon ay naroon na po kayo. Sa mga gusto pong manood po ng ika-63 edisyon na ng FAMAS. September 20 tagal-tagal na pala. po yan. Tapos September 27 ang airing. Sigurado po, marami po mga artista ang dadalo dyan sa taunang okasyon ng FAMAS. Talaga naman mapahirapan. Sunugan ng kilay ang deliberation ng mga winners. Hindi ba? At abangan nyo dahil tayo magbibigay ng 6 na dekada na bawat isa ay may icon. Hindi ba? Abangan po yan. Naku, di ba? Naku, yun na. Bago magtapos ng taon, nandyan ang FAMAS, of course, ang Star Awards. Aliw Awards will be on December. Mm-mm. Yan, abangan natin lahat ng mga awards at Metro Manila Film Festival pa pala meron pa. Yes, so. Ang Metro Manila Film Festival. Ay, alam mo kung anong inaabangan ko sa Metro Manila Film Festival, ha? Kung magiging number 1 pa ang pelikula ni Vice Ganda. Yun ang inaabangan ko. At tingin ko kinakabahan ngayon kung sino. Yung kasama niya, si Coco Martin. Ano ba tong timing ng pasok ko? Kasi di ba yung mga iba, parang wow, number 1 kami, on top, di ba? Tapos ngayon parang kinakabahan si Coco. Baka my gosh. Pag hindi, sa pasisihin. Hindi naman si Semplang, syempre, di ba? Pero, baka bumaba. Tapos ang masisi pa si Coco Martin. Para sa ni Coco, Diyos ko, ako pa nasama sa panahon na Eto masakit. Yung kalaban, si Aldab. Alam ko Sinama na. Yung Vic Soto and I ay isasama ang Aldab. Can you imagine Wow. Vic Soto alone and I alone. Silang alone. Silang dalawa ay malakas na. Lalagyan Sinamahan mo ng Aldab. Naku, lalong malakas yan. Naku, abangan po natin. Tapos sa kabila ay si Vice Ganda. Diba? Oo, kung matatalbogan ba
ng Hindi, Aldab, sigurado ang na ako. pelikula ni Sigurado Vice na ako sa Ganda. number 1 kung sino. Sure ball na yon. Sure ball na yon. Na magiging number 1 ang... Kay Vic at kay Ai at Aldab. Ay, Sure sigura- ball yan. Talaga? Sigurado ka? Eh, kasi everyday talo yung kabila eh. Malay natin, magbagong ihip ng Alam mo, hangin. hindi bagay sa'yo. Hindi, ako naman, Hindi bagay. ang ano ko dyan, siguro nasa top 3 siya. Oo, hindi sa Mm-mm. Sempla, pero Oo. yung dating inaasahan Hindi na siya talagang- magna-number 1, Oo, yun lang. na parang pinatay na niya lahat, milya-milya ang layo, hindi na. At wala tayong oras. Wala na. Wala na. Naku, wala, weekend bukas eh, di ba? Mm-mm. Happy weekend! Oh my gosh, weekend na. So sige, kita tayo ulit sa Monday. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kami. Have a great Yes. night. This is Hap- Palita Peralta. Uy. Happy Friday po sa inyong lahat. At sa pangalan po ni na Jim at saka ni Omar, ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando. Hanggang sa Lunes, dito lamang sa Si programang Romar pa. Showbiz You forgot Galore. At saka si Romar. Oo. Romar, Jim, and all our students. Yes, thank you very much. Hanggang sa Lunes po, dito lamang sa Showbiz Galore. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga